Hello guys, salamat dahil napadaan ka dito sa channel ko. At ang rason kung bakit ka napadaan ay dahil sa pagkakaroon ng pneumonia ng baby. So paano natin malaman kung may pneumonia yung bata or yung baby? So unang-una, syempre malalaman natin kapag gumaganon yung lungs ni baby, kumbaga hirap na siya maghinga. So dito makikita niyo. Then pangalawa, kapag gumaganon-ganon yung lalamunan niya, kumbaga close open, ganyan. Ibig sabihin, sign yun ng pneumonia. Ano pa? Nagfe-flare yung ilong. Kumbaga nagfe-flare yung ilong, ganyan. Ibig sabihin, nahihirapan na siyang huminga. At lastly, kapag humihinga na siya, gamit yung bibig. Yan, ibig sabihin, signs na yun ng pneumonia. May pneumonia na si baby at huwag nyo nang patatagalin pa. Huwag na kayo mag-home remedy. Dalhin nyo na siya sa ospital. Okay? Agad. Emergency yun. Ibig sabihin, may pneumonia na si baby. Nahihirapan na siyang huminga. At kailangan na siyang dalhin sa ospital. So, bakit nga ba nagkaroon ng pneumonia yung baby namin? So, ito kasi, hindi ko pa alam to dati. Nung mga 1 month siya to 2 months, or basta nagkaroon siya ng pneumonia 6 months or 4 months, ganun yung baby ko. So lagi ako nagpapausok tuwing gabi. Nagpapausok ako ng gulong ng motor. Dati kasi sabi ko baka may aswang. So nagpapausok ako ng, sinisignahan ko yung gulong, yung gulong, yung mismong gulong, yung may spikes, tire wire, ano ba, basta ganun. Sinisindihan ko kasi nga baka may aswang. So baka kainin ng aswang yung baby ko. Parang ganun. Tapos isa pa yung incense. Nagsisindi ako ng incense doon mismo sa tabi ng higaan niya, sa crib niya mismo. Doon sa may bintana, nilagyan ko ng pinakuan ko, tapos binutasan ko, pinapasok ko doon yung stick ng incense. So sinisindihan ko doon. Hindi ko alam, wala akong idea talaga. Sabi ko baka kagatin siya ng lamok at magka-dengue. So yun na nga, nagkaubo na nga siya, inubo siya. Grabing ubo, hirap na hirap. Parang gumaganon siya. Grabe yung ubo niya talaga, sobrang nakakawa. May pinainom na kaming gamot. Nasa tap na kami. Ano pa ba? Marami na kaming pinainom na gamot. Tempra, nilalagnat din siya. So ayun, sabi ko, ano na to? Parang iba na yung ubo niya, sobrang tigas. Kaya nag-decide kami na dalhin na siya sa ospital. So nandun na kami sa ospital, inabot kami ng 3 days or 3.5 days. So ang findings, mild pneumonia. Awa ng Diyos. Mild pneumonia lang. Buti na naagapan namin, buti na adala agad namin sa ospital. So binigay siya ng antibiotics, sinwerohan siya. Tapos sobrang likot pa guys, sobrang likot talaga. Naawa talaga ako sa anak ko kasi nga tuturukan siya. Saan ba yun? Sa paa siya tinurukan kasi dito hindi mahanap yung ugat, parang na-dehydrate na siya. So sa paa na siya tinusukan. So nakailang tusok yung baby ko. Grabe talaga. Grabing iyak ng baby ko at pati ako halos maiyak na rin ako kasi nga ayoko nakikita nahihirapan yung baby ko at nandun siya sa ganong sitwasyon. Kailangan siyang turukan. Ang bata pa niya, 4 to 5 months. Sobrang bata, sobrang baby talaga, sobrang nakakaawa. So ang findings ng doktor ay mild pneumonia. So ang sabi doon sa description or sa recommendation o sa ng doktor, sabi niya avoid exposure to smoke. So sabi ko, yun na talaga sabi ko, doon talaga sa incense at yung pagpapauso ko ng sinindihang gulong, doon talaga lesson learned talaga sa akin. Sobrang awa talaga ako at hindi na kami gumamit ng incense ever since. Hindi na rin ako nagsindi ng gulong ever since talaga. Wala, tinanggal ko yung lahat ng usok-usok dito ever since. Yun talaga guys. So kung kaya kayo kapag first time, ako kasi first time. Kapag first time dad kayo, first time mom, no incense, walang pausok kahit katul, wala.
No, 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 never, never. Huwag kayong gagaya sa akin, huwag kayong tutulad sa akin kasi ang magsasuffer niyan yung mga bata. Kasi ano sila, prone sila sa pneumonia kasi baby pa sila, hindi pa develop yung kanilang mga lungs. Yung lungs nila hindi pa fully developed. Kaya lesson learned guys, kung kayo ay first time dad, no smoke, no exposure to smoke. Tandaan niyo yan.